Okay, hello guys. Happy listening everyone. 179 episode. Tama ba? O 178? 9. O, sige, tingnan. Check nyo na lang kung nagkamali ako. Sorry. Ah, No? So tayo po ay nasa part 2 ng 1 Corinthians 15. Last week, pag-usapan natin death, burial, and resurrection ni Jesus, kung ano ba ang significance noon, di ba? At ano ba yung parang buod, Sir John, ng last week natin? yung wala, di ko Kasi natandaan. bubuhayin yung mga patay, hindi rin binuhay ulit si Christ. Yung At kung about hindi sa mo rin resurrection ni Jesus. walang sense ang faith nyo. Oo. Kung namumuhay pa rin kayo sa mga kasalanan nyo. Ibig sabihin din nun, yung mga namatay na naniniwala kay Christ, napahamak. Tama ba? Basta ngayon, ano pa lang tayo? Verse 12. 12. Doon pa lang pala yun. Mali 12 ako. to 13. Ay, mali ako. Sorry. 12 to 13 tayo ngayon. So, ayun, yung nagpakita si Jesus dun sa Yung truth na si Jesus is mm, nag-resurrect. nag-resurrect. Mm. O, di ba? Tapos si Paul, kung bakit siya masipag, di ba? Ganito. Itong part na to, itong pangalawa, ano yung relevance ng pag-resurrect ni Christ? Yun pa lang yun. Yung ngayon. Sige na nga, simulan na natin. Alam ko naman excite na kayo. 12 ba? Hanggang 13. Ngayon, kung pinipreach namin na nabuhay ulit si Christ, bakit may ilan sa inyo na nagsasabing hindi muling bubuhay ng mga patay? Kung totoo yan, hindi rin muling binuhay si Christ. Okay. Okay. Tandaan natin May dito issue. na May issue dito. tandaan natin na carefully pinoprove dito ni Paul na si Jesus is nag-resurrect. Malaki kasi ang implication kapag si Jesus hindi nag-resurrect. Kasi kung si Jesus hindi siya nag-resurrect, hindi rin tayo mag-re-resurrect. Tapos lahat ng mga bagay na ginagawa natin ngayon is mapapawalang saysay kasi wala namang Dead works, no? walang glorification na mangyayari after ng buhay na to. Ano ba kung sa tingin mo, Sir, yung pwedeng mangyayari kung wala namang resurrection? Ibig sabihin, wala tayong nilook forward sa future. Ano kung sa tingin mo ang buhay ng tao nun? Paano conduct? Ano lang, parang, Happy-go-lucky lang, happy-go-lucky lang. Live each day as if it were the last. So, parang YOLO, no? YOLO. magiging hedonistic tayo na Hidon. kung ano yung pleasurable, yun yung gagawin natin kasi, Yun ba ang katuruan nila? Sino bang leader? Hindi ko alam. Basta kung ano yung pleasurable sa katawan. So, yun yung tama para sa kanila. So, parang emotion and feeling based sila. Pleasure-based. Pleasure-based, Yan. no? Yan. Kapag masaya, masarap, yun, Yun tama yun. Yun yung okay. Sa kanila yun, ha? Hindi ko sa sabing kanila yun, no? Baka i-coach nyo kami. Ngayon, hindi naman sinasabi na yung Corinthian Christians ay hindi naniniwala na hindi nag-resurrect si Jesus. Teka lang, Sir John. Ang alam ko, sa yung mga Sadducees, hindi yata sila naniniwala sa Hindi sila resurrection. naniniwala sa resurrection. Alam ko, tama ba? Wishful thinking lang para sa kanila yung mga bagay na Di ba yun. parang may grupo yon, Sadducees, Pharisees, di ba? Mga Herodians. Yung at saka Pharisees, yung mga, naniniwala sila. naniniwala Sa din sila sa mga visions, naniniwala din sila sa mga prophets. So, yung Sadducees, sila yung hindi masyadong naniniwala sa supernatural. Ang pininiwalaan lang nila yung mga governing laws. Ayun. So, more on legal, Then yung mga Herodians, sila naman yung mga fanatic ni King Herod. Then yung hindi na-encounter ni Jesus at hindi nabanggit sa Bible, yung mga Essenes. Essenes. Yun yung mga extreme group na anti-pleasure. Yun. Sobrang extreme naman nung ano yun. Sila is mga nagpipilgrimage sa bundok o sa mga Matataas forest. naman ang prinsipyo nila. Oo, na wala na rin sa lugar. Para nagiging self-righteous na yung dating. Di ba, ang alam ko, si Martin Luther, di ba, parang yun yung parang naging naranasan niya. Ultimo talaga, hindi siya nagsusuot ng komportable. Di ba? Knowing na ginagawa niya yan para sa Diyos. Yun yung kanyang mortification of flesh na tinatawag. However, Na hindi naman pala dapat pala ganun. however, may mga valid naman na pleasure na hindi naman kasalanan. So, baga, hindi naman dapat i-deprive yung sarili natin sa mga good pleasures and gifts ni God.
Ang wag lang is yun yung magtulak sa atin sa kasalanan. Kaso nga lang din, yung extreme din naman nung ganong thinking, mali din naman Mali din, di din. ba? Kasi sa panahon ngayon, siguro bihira na lang itong mga parang SNS. Sa Oo. panahon ngayon, medyo pleasure ruled Cultic tayo siguro. no? Magiging cultic siguro ang dating kung parang SNS yung style ngayon. Yan. Kasi ngayon, Sir John, kaya kayo nasabi, parang bihira akong makakita ng taong tumitikis sa sarili. Di ba? Parang Ah. lahat bigay hilig na ngayon eh. Oo. Yun ang pinipreach ng mundo ngayon eh, lalo na sa social media eh. Siguro meron pero hindi sa spiritual area. For example, yung mga Ah, athlete. yun. Pero hindi, Disiplina, no? hindi sa Pero yun nga, spiritual. no? Discipline itself sa mundo, nawala ng value masyado, di ba? Yes. Hindi siya ganun sa education system. Ah. Pansin mo yan, sir, di ba? Dahil Mm. teacher ka. Mm. May mga bagay na hindi na pwedeng gawin ngayon na pwede Ah. naman noon, Oo. di ba? Pamamalo, Ano ganun. ba, sir, ang masasabi mo, maisingit ko lang dun sa teacher na nag-live? Alam ba yan? Oo. Unang-una sa lahat, hindi siya dapat nag-live. Okay. Sabi naman iba, binidyoan daw. Kung nag-video man at walang consent, mali yun. Pangalawa, Ano yun? may daga. Pangalawa, is, ang tawag dito, naiintindihan ko yung giggle ni teacher. May mga bata kasi na overbounds. Tapos may mga nagsasabi, dapat di kayo nag-teacher kung ganyan-ganyan. Naniniwala din ako na katuwang ng teacher sa pagtuturo ng kabutihang asal yung mga magulang sa loob ng tahanan. Pero, hindi ko ini-invalidate na just because ganun yung ugali ng bata, that doesn't mean na hindi siya didisiplina sa bahay. Baka naman sobrang disiplinado niya sa bahay, then sa school, para siya nakakawala, doon siya nagbe-break Alter free. ego niya, no? Yun. Parang ganun. So, kumbaga, next Face to face, time, huwag ka na lang mag-live. Kung magagalit ka. Ako, aminado ko, nagagalit din ako minsan sa Pero mga mo, estudyante naging ko. meme ka pa, di ba? Paano yun, sir? Kunyari, nagagalit ka, tapos binidyohan ka nung estudyante mo. Actually, bawal yun. Bawal yun. Alang consent. Makakasuhan ba yun? Hindi, estudyante, kunyari. Ano ang repercussion nun? Yung anti-wiretapping kasi. Pero ang mas may kaso, yung teacher, binidyohan yung estudyante. Kesa dun sa estudyante, nagbidyo ng teacher. Kasi pwedeng gawing excuse na minor de edad. Yun nga yung pinakapunto doon. Tsaka walang consent. Ngayon, sabi dito, yung Corinthian Christians, naniniwala naman sila nag-resurrect si Jesus. Okay. May mga ilan daw na hindi kasi. Ang hindi nila pinaniniwalaan, yung magre-resurrect tayo. Ibig sabihin, Okay. yung tao. Yung si Jesus, naniniwala, oo, nag-resurrect si Jesus. Totoo. Pero yung tayo magre-resurrect, hindi sila naniniwala. It might be because may mga nakasalamuha sila ng mga Sadducee. Pwede. So, kumbaga, na-influensyahan. yun. Kaya hindi sila maasa na gano'n. So nga lang, sabi naman dito ni Paul, kung totoo yun, na hindi tayo magre-resurrect, di ba? Si Jesus lang, di rin muling binuhay si Christ. O, yun naman yung... At may damay sa atin yun. Pag hindi muling binuhay si Christ, ano yung i-expect natin na buhay after death? Now, sabi dito, is yung resurrection daw ay hindi lang naman mabuhay after ng kamatayan. It is a continuation of life after death with glorified body. Hinubaran na tayo ng mga sabihin natin pang temporal na katawan at binigyan tayo ng bagong katawan. Ano tong bagong katawan na to? Yung pinabanal or glorified na katawan na kayang harapin at makita ang presensya ng Diyos nang hindi namamatay. Yun yung glorified state natin. Kunyari, pagpunta mo na sa langit, sa new heaven and new earth. Makikita natin fullness ng Diyos. Kumbaga, hindi yun yung physical na body. Yes. Kasi yung physical body natin, nagkakasakit, natutokso, namamatay, tumatanda, yun, hindi. Lupa yun eh. Diba? Galing sa alabok, so kailangan din niya bumalik sa alabok. Yung spirit. Ngayon, kung dadamitan tayo ng katawang makalangit, syempre, hindi yun mamamatay. Kasi hindi galing sa doon alabok. nagmula sa langit eh. Tama. Yes. Basic. Next, 14 to 19. Uy, haba. At kung hindi muling binuhay si Christ, walang kwenta ang pinipreach namin at baliwala rin ang faith nyo. At kung totoo nga yung sinasabing hindi muling bubuhay ng mga patay, lalabas na nagsisinungaling kami tungkol sa Diyos. Kasi sinabi naming binuhay si Christ galing sa kamatayan, pero hindi naman pala.
Kasi kung hindi muling bubuhay ng mga patay, hindi rin binuhay ulit si Christ. At kung hindi muling binuhay si Christ, walang sense ang faith nyo at namumuhay pa rin kayo sa mga kasalanan nyo. Ibig sabihin din nun, yung mga namatay na naniniwala kay Christ, napahamak na sila. Kung para lang sa buhay na ito ang pag-asang meron tayo kay Hesukristo at wala nang iba pa, tayo ang pinakakawawa sa lahat ng tao sa mundo. Isa-isahin natin. Ganda, no? Ganda. Okay. Kung hindi nabuhay si Christ, walang kwenta yung pinipreach. Oo. Kumbaga, kala ko ba eternal life eh? Yung resibo, di ba? Yung Oo. last week eh. Yung resibo. Yes. Yun ang katunayan na nagtagumpay. Na Si may Jesus. kinahinatnan. Yes, nagtagumpay si Jesus laban sa kamatayan. Ang kamatayan is yung kabayaran ng kasalanan. So kung hindi niya napagtagumpay yung kamatayan, ibig sabihin nagtagumpay yung kasalanan. Yun yung nakakatakot doon. Ngayon, kung hindi rin daw nabuhay si Christ, magiging false witness tayo at sinungaling tayong mga nagsishare kapag hindi nabuhay talaga si Christ. Yun. Ngayon, marami pa dito, no? Una, kung walang resurrection, then si Jesus hindi muling mabubuhay. If si Jesus ay hindi muling nabuhay, then yung kamatayan ay ginapi si Sir John, Jesus. may tanong ko lang. Meron bang ibang relihiyon na ang kanilang savior is nabuhay din? Nabuhay? Parang ganitong instant kay Jesus. Meron. Ako hindi ako nagkakamali sa Egyptology. Parang rin? Hindi ko sure kung si Ra o si Ramses ba na nag-resurrect din. Hindi lang familiar iba. Yung iba pag nagpipreach. Totoo yun? Totoo? Hindi. Kaya Egyptology, mythology. Di ba sinasabi nila, walang katulad ni Christ na namatay at muling nabuhay. Yung ibang mga gods ay patay pa rin. No, that's not true. May mga mythology na ang kwento ay namatay tapos nag-resurrect. Hindi unique yung concept na yun. Ayoko namang mag-sound like parang nangungontra ako, no. Atheist Or what. Hindi naman. Pero kumbaga, aware lang tayo na may ibang religion na may ganong similar concept. Ang siguro pagkakaiba lang, hindi nila ma-prove. Yun. Ngayon, sige sir, ano ang proof natin na nag-resurrect si Christ? Una is yung empty tomb. Okay. Empty yung tomb, Kasi diba? nung una, di ba, parang pinalabas nila ninakaw. Another is yung 500 witnesses. Siguro pwede magsinungaling yung isa o dalawang tao na mag-witness. Mag-uusap sila kung di nakita nila. Pero yung 500 tao, hindi naman siguro mag-uusap yan para pare-pareho sila na sinasabi. Para napakahirap or napaka-slim ng chance na magsisinungaling silang 500 at pare-pareho sila ng statement. Pangatlo, yung ascension ni Christ. Okay. Marami din nakakita. Marami din nakakita. Diba? So talagang napakahalaga ng witness, no? Yes. Sa panahon ngayon. Tuloy natin. So kung si Jesus hindi nabuhay, ibig sabihin, nagapi siya ng kamatayan. Wala. Talo. At kung si Jesus ay nagapi ng kamatayan, hindi talaga siya Diyos. Kasi sabi niya, Hindi siya nagtagumpay. meron siya may karapatan na i-lay down yung buhay niya at siya din ang may kapangyarihan na i-raise it up back again. Kasi yun yung kapangyarihan ng Diyos eh. Ba't di niya kaya i-raise up yung sarili niya? Hindi siya all-powerful. So, ibig sabihin, kapag nangyari yun, hindi siya Diyos. At kung hindi siya Diyos, hindi complete yung sacrifice ng sin. Sino ba ang bumuhay kay Kristo? Ang Diyos Ama o siya mismo? Siya mismo by the power of the Holy Spirit. Yung triunity, no? Actually, lahat naman sila is may part ng resurrection ni Jesus. Si God the Father nag-ordain. Si Jesus yung nag-declare. Holy Spirit yung nag-work. So, kumbaga, lahat sila is may part sa salvation and resurrection. Kasi, di ba, may mga religion na, tao lang naman si Kristo eh. Totoo naman, na tao si Christ. Meron ding modality, di ba? Hindi, tao lang. Yun yung sa kanilang, Sa tayo kasi, hindi siya tao lamang. Okay? He is truly man and also is truly God. So, ngayon, kung na-overcome si Jesus ng kamatayan, hindi siya Diyos. Kung hindi siya Diyos, hindi kompleto yung sacrifice sa kasalanan.
Kung hindi kompleto yung sacrifice sa kasalanan, ibig sabihin, hindi complete yung payment. Kung hindi complete yung payment, may partiality or sin pa rin na natitira sa atin. Hindi Lagot, tayo entirely naligtas. hindi tayo entirely ligtas. Parang germs, di ba? Nakakalungkot. Kasi 'di ba, for the wages of sin is death. Kaya sir, napakalaking kabastusan sa Diyos Mm. na paano ko ba ito i-explain? Hindi, kaya mo yan. Laking kabastusan na yung feeling mo dadagdagan mo yung faith mo, 'di ba? Yung faith dadagdagan mo ng gawa para ikaw is maging ligtas. Nagmamature tayo in faith, 'Di ba? pero we cannot add and subtract to Yun our nga. faith. So malaking kalapastanganan yun kasi parang sinasabi mo na hindi sapat yung ginawa ni Kristo. Naani mo parang hindi siya nabuhay muli. Parang gano'n na dating, di ba? Ah. Kasi may mga doktrina sa ibang mga relihiyon o sa mga ibang mga churches, kahit Christian churches pa ito, is hindi sila naniniwala dun sa tinatawag na sola fide, di ba? Parang By faith alone. Oo. So ano lang, kumbaga faith plus ano Ang talaga. picture kasi ng by faith alone is madumi kang tao and then kailangan mo mahugasan. Ngayon meron kang faith. Yung faith mo in other term ay tabo. Hindi naman yung tabo ang naglilinis sa'yo. Kundi yung tabo ang ginagamit mong pangsalok ng tubig para luminis tayo. So kumbaga, yun yung sola fide na by faith alone, pinangsalok mo sa buhay mo forgiveness, mercy, loving kindness, and grace ni God through our faith. Naniniwala tayo na dahil si God is merciful, kaya na tayo patawarin. Na si God is gracious, kaya kaya na tayong i-bless, empower. Ayun. Ngayon, kung si Christ ay hindi daw bumangon, yung mga nauna nang namatay kay Christ ay patay na forever. Kasi wala resurrection eh. Yung mga nauna sa atin, katulad nila Moses, patay na talaga sila Miriam, sila Aaron, ala na hindi na mabubuhay yung mga yan. Yung mga lumang prophet na hinihintay yung pagbabalik ni Jesus, ala na yan. Kung talagang walang resurrection, eh meron. Worst of all, kung si Christ daw ay hindi nabuhay ng muli, so in this life only, we have hope in Christ and we are of all men the most pitiable. So kumbaga, Kawawa. hanggang dito lang tayo, Kristiyano. Kawawa naman Org lang tayo. tayo, org. Kaya nga. Kaya kumbaga, nakakalungkot, parang hanggang dito lang yung adhikain natin. Ano lang siya, parang club. Yan sabi dito, you know what rests on the resurrection. You know why if in this life only we have hope in Christ, we are of all men the most pitiable. Why? Yung divinity ni Jesus ay nakaangkla sa resurrection ni Jesus. Bakit? Ibig sabihin, all-powerful siya, Diyos siya. Kasi may kapangyarihan siyang ganun eh. Yes, Pangalawa, please. yung sovereignty ni Jesus ay nakarest sa resurrection ni Jesus. Bakit sovereignty? Ibig sabihin, siya nag-ordain sa lahat kung sino gusto niya mabuhay, kung sino yung gusto niya lagutan ng hininga. May kapangyarihan siya of all. Our justification rests on the resurrection of Jesus. Ibig sabihin, nabayaran na talaga yung ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan. Then nung nag-resurrect tayo, it is as if na born again tayo. In the flesh, so naging spirit. Our regeneration rests on the resurrection of Jesus. Why? Kasi bagong creation na tayo. Our ultimate resurrection rests on the resurrection of Jesus. Ito na yung life after death. The fact is that the silver thread of resurrection runs through all the blessing from regeneration to eternal glory and binds them together. So yung resurrection ang resibo na kinakailangan natin para i-claim din natin yung mga bagay na nangyari kay Jesus. Na kung si Jesus nag-resurrect, kinlaim natin na si Jesus ang nagbayad ng ating mga kasalanan, pwede rin nating i-claim yung resurrection. So kung si Jesus muling nabuhay, muli din tayong mabubuhay. Hindi ba para kay Jesus lang daw yan? Hindi. Kasi siya yung, eto yung kasunod, first fruit. Okay. Sige, basahin natin. 20 to 23. Pero totoong binuhay si Christ galing sa kamatayan at dahil dito, sigurado tayong bubuhayin din ang mga namatay. Kung dahil sa isang tao, kaya na-experience ang kamatayan, Okay. gayon din,
Dahil sa isang tao, kaya may experience ang muling pagkabuhay ng mga namatay na. Okay. Dinala ni Adam ang kamatayan sa ating lahat. At dadalhin naman ni Christ ang buhay sa ating lahat. Pero sa time na bubuhayin ng bawat isa, may order na susundin. Si Christ ang pinakauna sa lahat, tapos pagbalik niya, bubuhayin naman yung mga taong sumusunod sa kanya. So, binanggit kasi dito yung first fruit eh. So, Jesus daw is the first fruit. Una sa lahat, nung si Jesus ay nag-resurrect siya sa araw ng feast ng first fruit. Oh, nice. Ganun Kasi yung trivia yun, feast ng first fruit is after nung Sabbath. Okay. Ayun. So, ibig sabihin, sakto yung pagiging first fruit niya na siya yung una sa lahat. So, kumbaga, siya yung pinaka-assurance na totoong merong resurrection. Now, so kung si Jesus yung first fruit ng resurrection, makakaasa tayo na tayo din na sumusunod sa Kanya is magre-resurrect. Now, ituloy natin Sabi dito, kung dahil sa isang tao na experience ang kamatayan, ganyan din kay Adam. dahil sa isang tao! Dahil sa isang tao. Alam mo ba? Hindi. Hindi kasi, papatunay na tao lamang si Kristo. Okay. Dahil sa Ngayon, isang tao. Ganun yun eh. Kailangan may may diin. may Totoo diin. naman tao si Jesus, nagkatawan tao. Yeah. Ngayon, ang point na sinabi is nagkatawan tao. Ibig sabihin, hindi siya tao dati kasi nagkatawan tao eh. Alangan naman tao ako tapos nagkatawan tao pa ako. Napaka-redundant naman ng ganong statement. Tama. So, dun pa lang, sa point na yun, alam natin na si Jesus hindi tao lamang. Kasi nagkatawang. Bago si Tao. Abraham, ako yung Tapos pagbabatuhin siya. Okay. Now, sabi din dito is, dahil kay Adam, yan yung maganda. namatay tayo. Bakit tayo namatay? Because of sin. Yan ba yung tinatawag, Sergio, na original sin? Yeah, the original sin. Paano ba ang doktrina ng original sin na yan? Na yung death is pumasok sa sanlibutan because nagkasala si Oy, Adam maraming and nga Eve. maniwala dyan sa doktrina na yan. Kasi parang, si Adan lang naman yung kasala. Bakit kailangan pati ako damay? It's because anak tayo at The lineage. sins of the father, di ba? It's not the sins of the son. Di ba? Oo. May mga ganun tayo mga issue eh. Pero kumbaga, nakorap kasi yung mundo ng kasalanan. Pumasok eh. Akala na yun, chain. Akala natin nag-enter lang kay Adam and Eve. Hindi, ang naging fallen na yung buong creation. Buong mundo. Kasi hindi lang naman silang sinumpa eh. Pati yung yung soil. Di ba? So, kumbaga, buong creation. Tama. Fallen. Ngayon, bakit dito merong order? Siyempre, si Jesus muna yung unang mag-resurrect. Kasi God is the God of Order, pero hindi yun yung pinaka-point dito. Ang point lang dito is, ang passes kasi natin or ang entrance fee natin, si Christ. Kumbaga, kung tayo kumbaga, ang titignan na sa atin ni God the Father, si Christ sa atin. Kaya tayo makakapasok. yung sinasabi, yung sa mga tayo nabubuhay ng bawat isa, may bubuhay naman yung mga taong sumusunod sa Kanya. Mga followers ni Jesus. So, ibig sabihin, kung si Jesus is nag-resurrect, even yung followers niya, unto death and unto His resurrection, magre-resurrect din. Yeah. Kaya ang ganda na sa Pilgrim's Progress, di ba? Yun yung, ang dulo na dulo na journey, struggle is yung river. Yung river. Yung yun symbolize ng death. Diba? One day I'll cross that river. Sabi nga sa kanta. Ibig sabihin nun, mamamatay. Di ba si din? Yung Lord of the Rings. Sa Lord of the Rings, yung sa dulo, yung pupunta siya sa heaven. So, sasakay Teka sila. lang. Lord of the Rings? Yung pangatlong. Paano mo nga sa akin? Ipaalala mo nga sa akin. Then, nung tapos na yung journey nila, si Frodo. Yeah. Okay. Diba? Sasakay siya ng ship. Pupunta na sila sa heaven. Pero magkocross sila ng body of ocean. Yun. So, kumbaga, similar din sa Pilgrim's Progress, river naman yung bodies of water na pinakikita doon. Ayun. Saan yun Because He lives, I will live I forever. can face Tomorrow. tomorrow. Ayun. Kasi, Because He lives. as He is, so are we. Hindi, yun naman yun As He is, so are we.
So kung Okay. nag-work yung resurrection sa isang Diyos, di how much more sa isang normal na tao katulad natin. Mhm. So hindi mahirap sa Diyos na i-resurrect tayo. Kasi yung Diyos nga Yung nag-resurrect pangako eh. naman niya yun eh, 'di ba, Ah, sa atin eh. yeah. Nabubuhay niya tayong muli. Yes. At yun yung naging ating patunay at hope natin Mm. na yung kanyang sinabi, kaya niyang pangatawanan. At yun din yun yung essence din kung bakit tayo dito sa mundo sumusunod tayo sa Diyos. Okay. Talaga nakikipag-war tayo Ah, against rulers, principalities, and power dito sa mundong ito. Hindi tayo nag-give up. Talagang tinitikis natin eternity, for eternity's sake. nagde-deny tayo ng sarili kasi alam natin na may buhay after nito. Pilgrims lang tayo dito, Yes. hindi tayo dito talaga nakatira. Oo. Yun yung maganda, yung lagi tayong nare-remind na sa buhay natin, may nangyayari dito sa mundo, hindi ito talaga ang totoong Yes, buhay. hindi ito ang totoong mundo Oo, natin. yun yung magandang ma-internalize nating mga Christian, lalo na kapag hindi tayo nakafocus sa eternity. Hindi talaga Minsan, 'di ba, parang ang dami nating naging problema, away-away, pero in light of eternity, magfe-fade eh. 'Di ba? Parang kung titingnan mo yung eternity kung gaano siya ka-valuable, petty yung mga away bukid natin, dramang bukid natin kadalasan dito. hindi yung mundo na to ang ating final residency. Ah, So, kumbaga dumadaan lang tayo dito. mm. So, biruin mo, no? Yung lifetime natin na 70, 80 years old compared dun sa eternity. Swerte na yun nga ngayon. Tuldok na Di ba? lang yun. Swerte na kasi ngayon kadaming may mga Masakit. namamatay na bata pa. Ang masaklap lang mga kaibigan, yung hindi natin binigyang halaga yung buhay, yung pangalawang buhay, kabilang buhay, I should say. Mas binigyan natin ng pansin yung buhay dito sa mundo. Okay. Di ba? Yung mas nag-effort tayo dun sa work natin, sa trabaho natin, sa school, sa career, sa family, na supposedly wala namang masama kung nasa order. Di ba? Pero kung dahil dun na neglect mo itong eternity, para saan? No? Di ba? Sayang. Tas ano pa ang pwede mo ibayad? Sino ang tunay na matalino? Dun sa kung dun sa wave, sa mindset mo na yun ibabase. Sino ang tunay na matalino talaga? Kasi sinasabihan tayong mga Christian na naniniwala kayo dun. Myth? Mga bobo kayo, 'di ba? Pag sinasabi sa atin dahil naniniwala tayo sa Diyos, naniniwala tayo sa kabanalan. A fool says in his heart, there is no God. Sabi sa Bible, full daw yung mga tao nag-iisip na walang Diyos. Actually, naniniwala naman sila. Pero hindi siguro seryoso. Walang makikitang definite change sa ating analysis. Alam ko na, siguro, merong concept sila ng God na hindi yun yung biblical concept. Pwede. Pwede, no? Maniniwala ko sa God. Hindi ang God na yan. Parang itong God na gusto ko. Nag-create tayo ng sarili nating God. Mali din yun. Yun yung modern Diyos-Diyosan eh. Kahit walang rebulto yun eh. Pero kung meron tayong preferred, Wrong concept. mali na rin. Tama. 24 to 28. Tapos noon, end of the world na. Okay. Pag binigay na ni Christ ang kaharian sa Diyos Ama, after niyang talunin lahat ng mga nagahari, mga authorities at mga kapangyarihan, hanggang saan, sir? 28. Kasi kailangang maghari si Christ hanggang matalo at mapasuko ng Diyos ang lahat ng mga kaaway. Okay. Kamatayan ang huling kaaway na wawasakin. Sinasabi sa scripture, nilagay ng Diyos ang lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Pero dun sa praise na lahat ng bagay, malinaw naman ay hindi kasali dun ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ. At pag nalagay na lahat sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ, siya mismo, ang anak, ang maglalagay ng sarili niya sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ng anak. Tapos maghahari ang Diyos sa lahat-lahat. Si Jesus kasi, tutuparin niya yung prophecy
kay David. Magkakaroon ng millennial reign. Yes. 1,000 years na magre-reign si Jesus dito over the earth. Okay, so punta na tayo. Pero tandaan, Eschatology na tayo oh, ngayon. pero no? tandaan, yung death doon ay hindi pa nade-destroy. Kasi magre-rebelde pa ng one last time si Satan kasama ng mga demons. So ngayon, after Mga locus-locus. after nun itatapon si Satan kasama ng mga So, minions naging niya mga and boy. even yung mga unbeliever. Okay? Yung mga hindi na-establish yung faith kay God kasama ding maitatapon. Pero ang huling papatayin dito o gagapiin is yung kamatayan. Okay. Kasi yung kamatayan is the symbolism of nanalo yung kasalanan. Kasi the wages of sin is Yes. pero dahil in-overcome ni Jesus yung death, wala na ring power yung sin. Yan. Death, where's your Di ba? sting? Justification, sanctification, and glorification. So, nung ginawa tayong matuwid ni Jesus, wala nang power yung sin sa atin. Okay. May mga ano dito may mga parang sa unang bases na maguguluhan ka. Sige, ano yan? Kasi yung nilagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Christ, tapos nalagay sa lahat ng maglalagay sa sarili sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, nalagay sa lahat ng mabagay sa ilalim ng kapangyarihan ng anak, mga ganun. So meron back and forth yung anak at ama Yes. dito sa ano no. Kasi isa silang Diyos. Kumbaga, so Ay, ang ganda. Sa aming couples fellowship, napakaganda po nung naging topic. At Okay. isa itong maaari nating sundan, hindi lamang kung kayo may asawa. Kung hindi, isa ring magandang doktrinang pag-iisipan, makakapagpalinaw ng ating isip, na kunyari sa wife is yung submission, di ba? Yun yung sinasabi, submission. Yung sa lalaki din naman is you have to submit also, hindi sa wife mo, kundi dun sa parehas kayo sa will ni God. Okay. Kay God, kay Christ, head ng church, no? At si Jesus din, bagaman siya'y Diyos, wala siyang sariling will na sinusunod. Yes. Meron siyang will, no? Pero- Literally, meron siyang will, pero yun ay sinusurrender niya sa Diyos. Okay. Di ba yun nga yung pinaglaban niya sa Gethsemane at sa lahat ng nangyari, di ba? Not my will, But yours, yours be be done. done. So, ibig sabihin ba dahil ang Panginoong Jesus ay submissive sa will ng Ama, hindi ba siya Diyos Hindi. tulad ng Ama? Hindi. So, Just- siya ba ay inferior? Hindi. Di ba? Ganun. So, ganun din yung Holy Spirit, di ba? O, di ba? Yung Holy Spirit is helper, o, di ba? Comforter. Comforter. Reminder. Ayan. Siya nagre-remind ng mga sinabi ni So, Jesus. ang ibig sabihin ba nun, siya ay, tawag dito, lesser God, parang gano'n, di ba? Hindi ibig sabihin yung Hindi gano'n. naman. Oo. May mga offices lang. Oo. Ayan. Ayun lang din. Next, Maganda, maganda 29 to 32. Ngayon, paano naman yung mga taong nagpapabaptize para sa mga patay? Ay, paano yun? Actually, hindi naman approve si Paul dito. Sinasabi lang niya na may mga particular group na nagbabaptize ng Kasi sa patay. panahon natin, wala kayong ganun, ano? Wala. Pero sa ibang mga religion, meron Okay, sige. nagbabaptize. Anong magagawa nun? Kung totoong hindi nabubuhay muli ang mga namatay, bakit nagpapabaptize sa mga taong yun para sa mga patay? At kami naman, bakit oras-oras namin nilalagay ang sarili namin sa panganib? O nga naman. Mga kapatid, nalalagay ako sa peligro araw-araw. Proud ako sa inyo. Parehas tayong naniniwalang Panginoon si Christ Jesus. Kaya nga nasasabi ko ito. Hanggang 32, no? Anong mapapala ko sa pakikipaglaban sa mga mababangis na hayop dito sa Epeso? Kung dahil lang yun sa gusto ng tao. At kung hindi rin lang naman muling bubuhay ng mga patay, di sabi nga ng isang kasabihan, kumain tayo at uminom kasi bukas mamamatay na tayo. You see, walang sense na mabuhay na sumusunod sa Diyos at umaasa sa Diyos kung mamatay lang din naman tayo at walang Yung resurrection. mga nakausap ako parang hindi, ang buhay naman ngayon hindi patagalan. Pasarapan daw. Sa harapan. Tignan natin. Parang yun yung mindset ngayon ng gusto ng tao, no? Na parang, mamatay na naman tayo Kainin mo na yung kainin. Pero pwede man tayong mamatay na hindi
naghihingalo o hindi parang lumpo. Saka yung hindi ka pabigat sa kapwa Yes, mo. exactly. Yun yung isa na sa mga Pilipino na kailangan nating matutunan. Kung Mm. ikaw mamamatay ka, siguraduhin mo naman na may hilataan kang kabaong. Oo. Kesa naman yung masakit kasi sa kalooban, no? Na Mm. kunyari namatay ka tapos biglang, hala, wala kaming ipon. Ayun Hindi nga. na paghandaan. Kaya kailangan may Alam mo, wisdom. patay ka na, nakaperwisyo ka pa Oo. sa kamag-anak mo. Ah. Wiruin mo, hindi ka nga nakakatulong. Hindi ka Mm. naman palamunin ka, sabihin natin ganun. Ah. Tamad ka. Mm. O, tapos konsumisyon ka. May Mm. mga utang ka pa. O, di ba? Tapos pag namatay ka, wala kang... Hindi ka prepared. Ganun. Tapos, ang masama pa nun, ang motto mo, di naman patagalan ng buhay, pasarapan. Parang wala ka sa lugar. Para walang pagpapahalaga, no? Oo, Dun sa regalo ng Diyos. ayun ay yung sinasabi ko, nakakainis pa lang yon, literally, physically dito sa mundo. May spiritual na bagay pa tayong titingnan. Di ba? Sabi nga ni Paul, kung ganun, para sampa. Mm. Kung wala namang resurrection. Oo. O, di ba? Masasayang lang din yung natin, effort natin. Number ka na. Oras-oras nilalagay daw namin sa sarili ang panganib. Ayun, bakit pa magsasakripisyo si Paul Tama nga, no? kung walang resurrection? Parang ginaming lang niya yung mga tao kung hindi totoo yung resurrection, di ba? Parang kung nawala na sa isa yung gospel kung hindi nag-resurrect si Jesus. Yun lang ibig sabihin niya. Merong extreme na kabila, Sir John, Okay. na parang may mga problema sa buhay, yung tao, tapos lumapit sa isang counselor na pastor, tapos laging ang sinasabi ng counselor is, yaman na, may eternity naman eh. Mali din yun, di ba? Wag naman extreme talaga. Kaya ka nga binigay as doktor para manggamot. Oo. Saka yung kunyari yung mga naaapi, sir. Di ba, kunyari yung naging topic natin dati sa mag-asawa, paano pag binubugbugan ng asawa mo? Alam ka namang, yung minsan kasi yung mga iba parang, hindi, wag mong hiwalayan o... May pinag-aralan na natin. pinag-aralan namin. Hindi kami nagpo-promote na hiwalayan mo divorce mo dahil wala namang divorce sa Pilipinas, ano. Pero kung babalikan niyo yung episode na yon, di kung sinasaktan ka physically, lumayo ka physically. Yes. No, hindi tayo bulag na parang blind na tagasunod na hindi kahit sinasaktan tayo, hindi pagkakamartir ang nating tinuturo. May tamang bounds doon. Oo. Baka kasi natotolerate na hindi natin kasi sa mali. parang yun yung nagiging pambawi nila na parang papakamatir ako, may langit naman. Sa langit talaga ako babawi. Not necessarily ganun. Kaya nagpakamartir ka naman pero on the side nagkakasala ka naman. Ibulong mo ako sa Diyos. Di ba? Nakakatawa, sir, dyan. Lately kasi namatayan kami syempre ng tita, di ba? Alam mo naman yun. Tapos ngayon hindi pa rin talaga nawawala sa nating mga Pilipino yung may makita ang mariposa, ay si tita to. Di ba? Mapamahi. Bakit ganun? Saan mo nagmula yun? Na pag nagre-resurrect daw yung patay, nagte-take siya ng form ng ng isang hayop o kaya ng isang yumao. Ito ba? Hindi. Di ba parang Hinduism ang dating? Possible kasi ganun reincarnation. Sige na nga. 32? Tapos sa 32. Hindi ko pa pala nabanggit yan. Huwag kayong magpapaloko. Nakakasira ang magandang ugali ng masasamang barkada. Ito na yon. Kanina sinabi mo, magpapakatino kayo at tigilan nyo ang paggawa ng kasalanan. Okay. Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyong hindi kilala ang Diyos. Mahiya naman kayo. Ang nila ang napakadiretso salita. Yung bad company corrupts good character. Madalas nating ikaw to no, Sir John. Hindi ko alam na sa context pala na to galing. Dyan sa context na yan. Kasi, naiiba yung pagtingin nila patungkol sa resurrection kasi dahil dun sa mga maling tao na nakakausap nila. Kaya iba sa kanila, naniniwala sa resurrection pero hindi naniniwala na pwede silang mag-resurrect. Magpakatino kayo at tigilan nyo ang paggawa ng kasalanan. So, ano yung kasalanan? Yung hindi sa bagay, kung hindi ka naniniwala sa resurrection, hindi ka mag-iingat na. No. Walang langit. Walang kabilang buhay. Hindi ka mag-iingat. Kaya palalo ang labas mo. Yes. Diba?
Sinasabi ko sa inyo, may ilan sa inyong hindi kilala ang Diyos, mahiya naman kayo. Oo. Okay. Kasi nasabi mong Christian ka pero hindi ka Christ-like. Ano ba, Sir Jun, yung parang nakikita mo talaga na masasabi mo na yung bad company na nagko-corrupt talaga sa good character? For example, yung culture ng isang tao. Wala, hindi mo umiinom pero lagi mo sinasama sa inuman hanggang sa nag-agree na. Mm. Yung nagko-compromise hanggang sa ikaw na rin, nagko-compromise ka na rin. Paano yan, Sir John? Kunyari, kapag Christian ka kasi, tapos magtatrabaho ka sa labas, siyempre, hindi naman lahat Christian. Paano mo maiiwasan yung bad company makorap ka? Kasi sinabi ni sa Santiago, ang tunay na relihiyon ay ang pag-aruga sa mga balo at hindi hayaan ng mundo na tayo ay ma-impluensyahan. Yun ang sinabi, di ba? Una, kailangan malinaw yung stand nyo sa mga bagay-bagay na isa kang Kristiyano. Alam yun sana ng mga kaibigan mo. Hindi Para- secret, ano? Para mahiya sila na gawin yung ganun. Oy, may pastor Sa tayo. bagay, alam mo kung yung mga ibang religion niya, ay Brad, bawal sa amin yan. Oo. Alam mo di ba? Oo. Parang, Nirespeto mo na lang. oh, So, ganun lang. mm. So, kumbaga, ang tawag dito, hindi mo i-insist, hindi ka rin mahahawa sa character nila. Pero kung lagi mong kasama is yung mga late compromiser, ganun ka na rin in the future. Tama. Mm. Hindi man ngayon, hindi man next month, pero through the duration of time na laging kayo magkakasama, pwedeng makorap yung character mo. So, pipiliin nyo po yung inyong mga magiging kasama. Lalo na po sa mga kabataan ngayon. Di ba? Kadalasan, latanda ako, nung bata ako, huwag ka kasing sumasama dito. Ah. Huwag ka sumasama doon. Bakit? May wisdom sa ganun Kasi nahahawa ka. So, yun Yes. yung nagiging... Na maaaring hindi mo nakikita pero nakita nila. Kasi, ang psychology nun, siya naman nakakaintindi sa akin So, kapag ginagawa ko yung ginagawa niya, we bond. Diba? So, doon ako nagkakaroon ng value. Kaysa din sa bawal ako ng bawal. So, minsan ganun yung mindset ng mga bata. At hindi ko yung sinasabi dahil hindi ko yung naranasan. Naranasan ko Naranasan yun. niya. Diba? Na, kaso nga lang, yun nga ang problema. Ang ano nga nun naalala ko nun nakwento ko kay Che, no? Naalala ko mga pinsan. Kasi kami dati mga sakristan kami, Sir John, sa isang katoliko dyan. So, nagsakristan po ako, mga pinsan ko. Kaso nga lang, sa amin, bilang mga sakristan, ako yung masasabi mo na medyo good boy. Na hindi masyadong hindi masyadong maingay, hindi masyadong so tahimik lang, Tapos alam mo, dahil doon, nagagalit yung mga iba kong pinsan. Dahil, iba ako hindi ako nakikisama sa sa trip nila may mga, silang choir. May mga crush sila na choir. Ngayon, yung mga crush nilang choir, parang, ay, tinan mo si Ivan, mabait, ganun. Ako, compliment ako. Nagalit ngayon sila sa akin, pinersonal. Na ganun, bakit nga daw, sa akin, ako kino-compliment ng mga crush nila. Mga ganyan. Bata pa kami noon Tapos one time, pupunta ko sa isang kwarto, nagkwento na lang ako Pasok ko sa bahay ng tito ko, narinig ko nag-uusap sila. Alam mo si Ivan, ganito naman yan. Alam mo, parang pelikula. Gusto niya kasi siya yung pero hindi nila alam, nandun ako sa narinig ko ng gano'n. Siyempre parang sumapo. Ganito pala yung sinasabi nila sa akin. Ganito. Tapos, yung isa kong pinsan nakakatawa kasi parang, ay, wag niyo naman ganyanin si Ivan kahit paano pinsan namin. Yun yung nakakabugbag damdamin pa Yung may magtatanggol pa sa'yo kung isa di ba? Parang, nakakainis. Tapos ang ginawa ko, poker face na lang ako pagpasok ko. Parang wala. Ay, Tapos parang nakita ko silang lahat na maging plastic sa akin. Di ba? Pagpasok mong gano'n, parang wala lang. Di ba? Pero nung makatalikod ka ganun pala ang tao. Ganun pala ako ang karamihan sa atin. Kanya-kanyang ligtas sa sarili. Oo. Ngayon, ang iniisip ko naman, sa bad company corrupts good character na yan, minsan, ang dali nating masway sa dami ng taong umaagree. Totoo. Diba? Di ba para kapag may nagtanong ka na, magtaas ng kamay, tapos, alam, titingin ka pa para may magtataas din ng kamay. Meron kasi tayong safety by numbers na dahil marami umag-agree, baka tingin natin tama yun. Hindi lang ako. Hindi necessarily ganun. Hindi tayo by numbers lagi. Because the majority could also be wrong. Oo.
Broad nga yung... Broad is the way to di ba? destruction. Few pa nga who finds it eh. Di ba? Oo. Yun yung sabi. Mm. So, hindi always majority yung Yun, tama. Ewan ko ba bakit sa democratic country tayo. Kaya hindi natin naiintindihan kasi Ay, democratic tayo. Saka ano din sir, lalo na sa mga bata kasi Mm. formative years. So marami tayong mga brethren na yung kanilang mga anak iniiwas nila sa certain kinds of people Mm. which is very naman wise Ah, na gawin. ah. Yung mapasama sila sa taong nagmumura, mapapamura din sila. Lalo na kung bata kasi hanggang sinasabi lang nila kung ano yung nadidinig nila, nauulit nila. Ini-imitate lang nila. Tama. Oo, Yung bata, niniwala ako clean slate lang yan. So, madali nila ma-absorb. Oo, lalo na kunyari, yung bata, nagmura ka, tapos inulit nila, tapos natawa ka. Akala nila, tama yung ginawa. Tama. Sinabi mo na yun. Hindi na nakakita yung bigat. Kaya kunyari si Liam, pag uy, paluin mo, di ba? Pero kapag tinatawanan siya, naisip niya okay lang yun. At maraming ganun din naman sa simbahan, Yes. sa discipline sa church. Porkit hindi gano'ng pinansin, nakala nila tama na. Oo, kunyari hindi masyado na pag-usapan. Ay, mukhang nakalampas. Mm. So, mamaya na lang, off-cam na lang. Okay. So, ano, may sabihin ka pa sir? Wala naman. Tapos na ba tayo sa ano? Yes, hanggang ano lang yan, 34. Sinabi na ba, do not be deceived, evil company corrupts Okay. good habit. So, ngayon, next week, pag-uusapan po natin ay ang katawan pagkatapos ng resurrection. Yes. So, ito na siguro yung talagang mga resa-resa ng glorified body, kung ano man yung mga tanong nyo. So, more on sa ating verse, chapter 15, more on sa resurrection eh. No? Ang ganda, kasi pinakita from 1 to 14 yung mga problemang kinahaharap ng Korinto. At dito sa last 2 chapters, natatapos na tayo. Okay, second Magsa-second na ba tayo agad? Corinthians? Ikaw, After? bahala ka. Pwede naman, para sure. Okay. Para sigurado. Mm. Kasi may pangalawa, tapos na ba? Di sabi mo nga 4, Mm. dapat ang... Nawala yung dalawang letter. So, ayun. So, maganda na yung resurrection talagang pinupukpok dito dahil kung wala nga naman nun is yung mga problema ng nangyayari sa Corinto at maaaring problema din sa natin bilang simbahan ngayon. Baka dahil yun, hindi tayo nagfo-focus dun sa tinatawag na sa resurrection. Baka feeling natin walang kabilang buhay. Feeling natin dito lang ang mundo. Tsaka yung knowledge na merong life after death is it inspires us na sumunod sa Diyos at gawin natin yung tama. Because alam natin na there's a better, greater life dito. Tama, Sir Jun. Tama. Ang ganda. Ano lang, konti na lang, last na lang to. Di ba nagkasakit ako ng mga 2 days, ano? Tapos, nung pumapasok sa isip ko, paano kaya kung may diabetes ako? Tapos, o kaya cancer. Kasi parang ang sakit ng ulo ko eh. Dahil magpa-check up ka. Hindi, yun nga. Kunyari cancer. Tapos, sinabi ng doktor, may taning ng buhay mo. Ano ang gagawin mo sa nalilibing ano? Alam mo, papasok sa isip ko, no holds bar ako, sasabihin ko lahat ng totoo na pwede kong sabihin. Makasakit man ako ng iba na hindi ko naman sinasadya at hindi ko intensyong manakit. Pero dahil totoo ang sasabihin ko. Tanda mo ng 2017 na nagsishare ka. Diba? Ganun ang feeling ko kasi. Kaya kasi may urgency ka eh, di ba? Exactly. Ngayon, ang dating sa... talaga sa isip ko yun eh. Ang dating sa akin, parang self-righteous ako, ganun. Hindi. Yun talaga. Paano kung bukas? Di ba? Ganun naman kasi talaga dapat na hindi natin hawak kung hanggang kailan tayo mabubuhay. Hindi man tayo nagtakda ng buhay natin. So, kumbaga, magkaroon tayo ng pagmamadali. Kaya nga ayaw din magbago ng ibang tao eh. Because they think that there is a next time to change. Yun. Yun yung espiritu ng ebanghelyo eh. Evangelism eh. Di ba? Hindi, wag mo, di ba sa mga necro mo, sir, sinasabi mo, na isang malaking kapalaluan na ang isang tayo magsasabing bukas ako'y paparon, di ba? Dahil hawak mo ba? Di mo naman talaga hawak. Di mo naman alam. Para ba napakasigurado natin na magagawa ko to, ganyan-ganyan. Pinaplano mo na yung buong buhay mo maliban sa
konsultahin, ano ba ang kalooban at plano ng Diyos sa buhay mo. Parang hindi mo naplano mo na lahat ng buong buhay mo, hindi mo sinama yung Diyos. Lagot ka dun. Paano ko sabihin sa'yo ng Diyos na ngayong gabi, nire-require ko na yung buhay mo? Ano sabi? Diba? Nakakalimutan mo pa. Di Kung ano ba yung pinakamahalaga. Tandaan mo yung may barn. Magpalaki kaya ako ng barn. Sirain ko tong barn, katulakihan ko pa para makapag-store ako ng riches dito sa earth. Nakalimutan nating mag-impok ng riches sa langit. Huwag sanang ganon. Kaya sino ang tunay na matalino, di ba? Ganda nun, ano? Ang ganda kayang gumawa ka, sir, ng poem. Sino ang tunay na matalino? Siya tunay na baliw. Pwede, no? Yun ang content, ano? Okay. Guys, thank you. Maraming salamat sa pagsama at God bless everybody. God bless you.